Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan and welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, ka-sparring partner nyo sa Usapang Boxing. Reminder lamang, we do not monetize. Handog ko sa inyo straightforward information, walang halong sarswela o mga clickbait titles or videos. At ngayon, pag-usapan natin sa Boxer Shorts, paano tinalo ni Manny Pacquiao ang Paradigm Sports Management. Ito po yung isang request mula sa inyo. Alam po ninyo, nagkaroon ng malaking demandahan sa pagitan ni Manny Pacquiao at ng Paradigm Sports Management. Kamakailan, inanunsyo ng korte na panalo ang ating pambansang kamao. Ano po ba ang istorya sa demandahan sa pagitan ni Pacquiao at ng Paradigm Sports Management? Yan po ang ating pag-uusapan. Pero kakaiba ang ating magiging usapan mga kaibigan, sapagkat hindi tayo gagamit ng mga legal jargons o mga legal termino. Baka malito lamang kayo. Bagamat abogado ang inyong lingkod, magiging usapang barbero po ang ating pagtahak sa naging demandahan sa pagitan ni Manny Pacquiao at ng Paradigm Sports Management para higit ninyong maintindihan. Ayan po ang ating pag-uusapan dito lamang sa Boxer Shorts. At muling nagbabalik po ang Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino. Gaya ng aking sinabi, pag-usapan natin sa simpleng termino, walang legal terms, itong naging demandahan sa pagitan ni Manny Pacquiao at ng Paradigm Sports Management. Alam po ninyo, si Manny Pacquiao ay mega superstar. Ang kanyang popularidad ay lumalampas sa 4 na corners ng ring. Marami siyang ini-endorsong produkto at marami ring mga tao, mga promoter, na gusto siyang kunin ang kanyang serbisyo para sa i-promote. Noong 2020 mga kaibigan, pumasok sa isang kontrata si Manny Pacquiao at ang Paradigm Sports Management. Sa kontratang ito mga kaibigan, sinasabi na ang Paradigm Sports Management o Paradigm, para mas simple, sila ang mag-aasikaso ng mga oportunidad para kay Manny Pacquiao, mga employment opportunities para kay Manny Pacquiao. Ang Paradigm ang hahawak. So, kung ano man ang pwede pagkakitaan ni Manny Pacquiao, endorso, laban, hahawakan ito ng Paradigm Sports Management. Ito po ay taong 2020. Medyo kasagsagan ng COVID-19. Nagkaroon po ng usapan ng dalawa diyan sa California. Tandaan po ninyo, California, sapagkat magiging crucial po ito sa desisyon ng korte. So, okay naman, nung una, maganda ang takbo ng kanilang usapan sapagkat ang balak po ng Paradigm at the time, 2020, ay ilaban si Manny Pacquiao sa mga kliyente nito. At ang pinakasikat na kliyente ng Paradigm at the time ay ang mixed martial arts star na si Conor McGregor. So, naging mainit noong 2020 na aayusin ng Paradigm na magharap sa isang boxing ring si Manny Pacquiao at si Conor McGregor. Pero pagpasok po ng 2021 mga kaibigan, nagkaroon ng problema sapagkat si Conor McGregor na knockout ni Dustin Poirier doon sa UFC. So, ang sama ng pagkatalo ni Conor McGregor, naturalmente, nawala ng interes ang mga tao sa isang laban sa pagitan ni Pacquiao at ni McGregor. Si Manny Pacquiao at the time mga kaibigan, 2021, nangangati na kamay. Gusto na lumaban sa boxing ring. Unang inayos ang laban ni Manny Pacquiao at ni Errol Spence. Kung maalala po ninyo, around August 2021, inayos ang Pacquiao versus Spence para sa welterweight championship. Pero hindi po natuloy ang labang ito sapagkat si Errol Spence nagkaroon ng problema sa kanyang mata. So at the last minute in 2021, kinuha ni Manny Pacquiao as kalaban sa boxing ring ang Cubano na si Yordenis Ugas. Tatalo po si Manny Pacquiao kontra kay Yordenis Ugas para sa welterweight championship. Ito naging problema mga kaibigan. Yung laban ni Ugas at ni Manny Pacquiao in 2021, wala pong naging papel. Walang naging papel ang Paradigm Sports Management. So sinabi ng Paradigm Sports Management, itong paglaban mo kay Ugas, this is an employment opportunity. Kikita ka. Hindi bagat ito ang aming kontrata na lahat ng mga bagay-bagay na kung saan pwede kang kumita, kami ang magmamanage sa iyo. Yan po ang posisyon ng Paradigm. Sabi nila, ito ang aming kontrata noong 2020. Lumabang ka kay Ugas in 2021
nang wala kaming partisipasyon o basbas. So nagkaroon po ng tinatawag na breach of contract. Ito ang naging giit ng Paradigm. Hindi mo sinunod, Manny Pacquiao, yung kontrata natin noong 2020 sa California. Nag-usap tayo na lahat ng pwede mong pagkakitaan, kami ang magmamanage at kami ang magpo-promote. Wala kaming papel, tinanggal mo kami sa labang Ugas versus Manny Pacquiao. Ang sabi ng Paradigm Sports Management, yan ay isang pag-violate sa ating kontrata. Plus, sinabi ng Paradigm Sports Management, nag-advance na kami ng pera sa iyo, so kinakailangan, bayaran mo kami. Pati damyos, sapagkat dapat kumita kami sa labang Ugas versus Manny Pacquiao, pero inetsapwera mo kami. So ito po ang naging first round ng usapang legal between Manny Pacquiao and Paradigm. Yung sinasabi nating hindi daw pagsunod umano ni Manny Pacquiao sa 2020 na kontrata with Paradigm. Ngayon, nailay down na natin kung paano nag-away. Titingnan po natin ano ang naging hatol ng korte. At nagbabalik po mga kaibigan ang boxer shorts. At dahil nga nilabanan ni Manny Pacquiao si Yordenis Ugas noong 2021 at walang naging papel o naetsapwera ang Paradigm sa labang ito, walang kinita ang Paradigm, nagsampa na po ng asunto o demanda ang Paradigm kontra kay Manny Pacquiao dyan po sa California. Git ng Paradigm, breach of contract o hindi pagtalima ni Manny Pacquiao sa kanilang 2020 na kasunduan, kung saan sinabi doon na Paradigm na ang hawak ng mga aktibidades ng ating pambansang kamao. So round number 1, yung pong isang korte sa California nagsabi noong May 2023, sabi nila, tama ang Paradigm. Hindi nga sumunod o tumalima si Manny Pacquiao sa kanilang kasunduan. At dahil dito, inutusan ng korte si Manny Pacquiao na bayaran ng damyos perwisyo ang Paradigm sa tumataginting na $5.1 million. So round number 1, talo si Manny Pacquiao. Bagsak ang ating pambansang kamao. Pero ito po ay kinwestiyon ni Manny Pacquiao sa mas mataas na korte o Superior Court dyan sa California. So nagkaroon po tayo ng round number 2. At sa round number 2, naging maganda ang argumento ni Manny Pacquiao. Pakinggan po ninyo. Ayon sa mga abogado ni Manny Pacquiao noong 2020, kung saan nag-uusap ang Paradigm at ang ating pambansang kamao, ay lumalabas na wala naman palang business permit, walang lisensya sa California itong Paradigm. So, lumalabas po mga kaibigan dyan sa California, kung ikay papasok sa isang negosyo, magpapatakbo ka ng isang business o whatever, magmamanage ka ng isang atleta, kinakailangan meron kang lisensya. Lumalabas sa investigasyon ng huwes, doon sa round number 2, meron namang lisensya ang Paradigm. Pero itong lisensya na ito ay nag-expire na in 2017 at walang ebidensya na naipakita ang Paradigm na na-renew nila noong 2020 ang lisensya na ito. So lumalabas, walang otoridad ang Paradigm para mag-negotiate ng isang business contract with Manny Pacquiao in 2020. Wala silang lisensya mula sa California. Ayan, sino ngayon ang bad faith? Sino ngayon ang pumasok sa kasunduan na hindi naman pala maganda ang intensyon? Lumalabas, sabi ng korte, ikaw yon Paradigm, kasi wala kang lisensya. Nakikipag-usap ka, nire-recruit mo si Manny Pacquiao para sumama sa iyong negosyo, wala ka naman palang lisensya sa California. At dahil dito, sabi ng korte, yung unang desisyon sa round number 1, kung saan talo si Manny Pacquiao, wala nang visa ito. Set aside na, i-etchapera nyo na yung desisyon na yon. At sa round number 2, panalo si Manny Pacquiao. Ito pong naging desisyon sa round number 2 no July 2024 ay kinwestiyon ng Paradigm. So, sinabi nila sa huwes, tingnan mo muna yung desisyon mo. Baka naman mali yan. Kumbaga, pag-aralan mo muli. At punta tayo sa round number 3. Nitong August 2024, mga kaibigan, sabi ng huwes, pinag-aralan ko yung kaso, yung pangalawang desisyon, at lumalabas, tama yun. Yun ang tamang desisyon. So, suma total, yung desisyon sa round number 2, kung saan panalo si Manny Pacquiao, ay kinumpirma, inaffirm ng huwes sa round number 3.
So ngayon mga kaibigan, lumalabas, panalo si Manny Pacquiao. Ngayon, pwede pang iakyat ng paradigm ang nasabing desisyon doon sa rounds number 2 and 3 dyan sa Court of Appeals ng California. Pero matagal yon, matagal. At pangalawa, talo ka nung round number 2, tapos round number 3, talo ka. Baka malamang dehadong-dehado ka sa Court of Appeals. Now, ano po ang kahalagahan ng desisyon na ito? Makakalaban na si Manny Pacquiao sa Amerika na hindi makikialam ang paradigm. Kasi nahihirapan lumaban si Manny Pacquiao sa Amerika sapagkat nung round number 1, panalo nga ang paradigm. Siyempre, kung lalaban si Manny Pacquiao, sasabihin ng paradigm, teka muna, kailangan kasama kami dyan. Kailangan bayaran mo muna kami ng mahigit kumulang $5 million. Hindi ka basta-basta makakalaban. So, iyan po naging problema. Pero ngayon, dahil panalo si Manny Pacquiao, rounds number 2 and round number 3, sabi ng mga eksperto, ay pwede na lumaban si Manny Pacquiao sa Amerika na wala na talagang pakialam itong paradigm. Yan po mga kaibigan ang buod ng naging sigalot ni Manny Pacquiao kontra sa paradigm. Sa lengguwaheng napakasimple at madaling intindihin. Ang moral lesson of the story mga kaibigan, syempre, kung ikaw si Manny Pacquiao, huwag kang basta-basta pirma ng kontrata. Pag-aralan ng maayos sapagkat katulad niyan, wala palang lisensya yung kausap mo. Di ba lalagay ka sa alanganin? Of course, para sa paradigm, huwag kang papasok sa isang negosyo nang wala ka naman palang business permit. Ganyan lang po kasimple yan, mga kaibigan. At yan po ang ating episode ng Boxer Shorts for today. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating munting YouTube channel. Naway, naliwanagan kayo sa issue na yan. Ako po si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.